At meron pa hong isa, mga kababayan. Ang isa pong itinala ko, no, sa aking balota, yung Abi Binay, mga bossing. Nasaan ba yan? Ito yung Abi Binay. Yung Abalos, oo, nandyan na yan. Tito Soto, given na yan. Diba? O, ito yung Abi Binay, mga bossing. O, yan. Diba? May mga plataforma de gobyerno ho. Makati Mayor Abi Binay advocates for enhanced preventive healthcare program. O, yan. Kalimitan pong problema ng mamamayang Pilipino. Yung gusto nating magpagamot, yung gusto nating pumunta sa ospital, sa doktor at kung saan-saan pa. Pero kabado tayo. Di ho ba? Kabado tayo. Bakit? Naku, baka malaki ang bayaran. Naku po, baka hindi natin kaya yung maging So, imbis na ho, nagagamot agaran or naaagapan yung ating mga sakit, kung meron man, eh mas lumalala ho. Kasi doon sa kaba, no, nababayaran. O ayan, sinusulong naman po ni Makati Mayor Abi Binay, mga kababayan, yung healthcare program. Di ba? Baka mamaya kapag ka nailuklok o naihalal na si Abi Binay sa Senado, baka magaya nito yung isang, alam ko may isang syudad dyan sa Pilipinas na meron silang isang ospital na hindi sumisingil talaga. Kahit ano, hindi sumisingil. So yung mga kababayan natin, maaagapan yung kanilang sakit kasi hindi kakaba-kaba. Isa naman po yan sa problema ng Pilipino no? Yung kulang ang pambayad sa ospital at kung ano-ano pa. Sabi ni Ma'am Aba, like 155. Basahin natin tong kay Mayor Abi Binay ho, mga bossing, no? Makati Mayor and senatorial candidates, no? Shiro Kansaki, shout out sa iyo. Oh. Abi Binay has pledged to promote better preventive healthcare program aimed at improving the quality of life of Filipinos regardless to the socio-economic status. I will advocate for better preventive healthcare at the Senate. I believe preventive healthcare is more important because it costs much less than treating a more serious illness. At saka ho, mga bossing ito yung sumopla din kay Inday Sara Duterte. Ano po? Yung sabi ni Inday Sara Duterte, nako, itong bigas na ito, yung 20 pesos na bigas, saktong-sakto, ginagamit nilang pang-ayuda o ginagamit nilang pambili ng boto para sa mamamayang Pilipino. Sinoplak siya ni Abi Binay. Kailan mo gustong ilabas yan? Pagkatapos ng eleksyon? Gutom na nga. Diba? Gutom na nga ho yung mga DDS, mga kababayan. Nag-iiyakan na po para doon sa 20 pesos na bigas. Tapos sasabihin ni BP Sara nako, sinakto nila yan sa eleksyon. Kaya ngayon nila inilalabas yung 20 pesos na bigas. O pati yung vice-presidente walang malasakit sa mga DDS. Di ba? Kung makita nyo sa lahat ng comment section, mga kababayan, DDS lang po ang naghahanap nung 20 pesos na bigas. Tapos gusto pang pigilan ni Inday Sara Duterte. Gutom na nga kayo. Diba sabi ni Thirsty for Love, doon sa TikTok, idol kita kasi you're so pogi. Vlogger na pogi. Salamat ho. Gutom na nga ho itong mga DDS, pipigilan niya pa. At gagawan pa ho ng issue, mga bossing. Di ba? Yan yung gusto natin. Yung mga pumapalag ho. No? At kapag pumalag, nasa tama, mga kababayan. Uulitin ko na naman ba yung Willie Rebellion? Sige nga, dahil nandiyan tayo, ako, binoto ko yan, si Abi Binay. Si Abalos, si Binay, si Tito Soto, dalawang tulpo nakasama din ho sa akin, mga bossing. At the rest, halo-halo na. Sino ba? May nakalimutan pa ba ako? Posibleng may nakalimutan ako kasi 5-6 ang binoto ko sa alyansa bukod pa ho dyan, mga kababayan, yung Makati naman, nakita nyo naman na pagkaayos-ayos.
Di ho ba? Pagka ayos-ayos ho, mga kababayan, nung Makati, ho, baka ito yung mga tao talaga na pagka naupo ho sa Senado, eh, mabibigyan ng lunas o mabibigyan ng mga solusyon ang problema ng mga kapwa natin, Pilipino. Eto nga, tingnan nyo si Willie Revillame, ah. Ayun, si Lacson, Terin. Binoto ko yan, syempre. Tingnan nyo yung record ni Willie Revillame. Igiling-giling lang ho eh. Oh. Igiling-giling. Oh, di ba? Pilipinos. Oh, sabi dito, lakihan ko kasi malabo yung mata ko eh. Kung ikukumpara ho naman natin to doon sa mga Abi Binay, doon sa Manny Pacquiao. Oh. Meron sa PDP meron hong ganito mga kababayan. 'Di ba? Sa PDP ho may mga ganito. Willie Revillame, independent. Wilfredo Buendia Revillame, age 63, no? Patapos na ang karera nito sa showbiz. Baka kaya ho siguro tumatakbo na ng senador. Years of political service. Wala. Educational background, graduate, bakit wala lahat? Hindi naman kaya binura. Tertiary education, dentistry, music, Centro Escolar, CEU, political experience, no sufficient found data, policies focus, poverty alleviation, social welfare, more benefits for senior citizen. Sa madaling salita ho, mga kababayan, focus ni Willie Revillame yung mahihirap daw ho. Ano? Kaya lang, eto ngayon ko lang naman ho narinig to eh. Pero yung talaga hong mga bossing, yung talaga pong paumpisa pa lang ng eleksyon, wala naman ho talaga eh. Sila Gretchen ho, tinatanong siya. Di ba? Sila Gretchen ho, tinatanong siya, ano po ba ang ating plataforma de gobyerno? No? Na maihahain, maipapaliwanag sa mamamayang Pilipino. Saka na natin pag-usapan yan pag nanalo na ho ako. O di ho ba? Ito po bang mga ito itatapat natin o magdadalawang isip tayo kung si Abi Binay o si Willie Revillame ang iboboto? Yung kagaya po nung Philip Salvador, magdadalawang isip ba tayo? Si Binay ba? Na si Abi Binay ba? Na butihing mayor ng Makati? Or si Philip Salvador? Di ho ba, mga kababayan? Yan ho, may mga background na, mga bossing. Uulitin ko po, no? Si Manny Pacquiao, alyansa. Si Abi Binay, alyansa. Pero hindi ko po lahat binoto sa alyansa. Nandiyan si Lacson. Kasi ho, dito sa amin, mga kababayan, nauna ho kaming bumoto eh. No? Pwede na po kaming bumoto, mga bossing. So yan, nasa listahan ko po yan. Okay? Kesa naman pipili tayo ng mga nandoon ang paulit-ulit ipapamukha sa sambayan ng Pilipino, no? Iuuwi namin ang dating Pangulong Duterte. Ay, naku. Diyos ko po. Philip Salvador. Lahat ho yan, mga kababayan, puro lang naman eh. Puro Duterte lang naman po ang isinisigaw niyan. Sa madaling salita ho, mga bossing, hindi natin maramdaman diyan sa mga PDP, no, na sila ay tumatakbo para ho sa mamamayang Pilipino. Ramdam na ramdam natin na ang pagtakbo ho nila, mga kababayan, ay para lang po sa mga Duterte.